Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay yung Licolado Paglinaw na nagbubukad ng pagbati para sa aking kaibigan si Eli Ay, Saludar. magandang araw po sa inyong lahat. Ating kalihin. Magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo at mga kababayan naman natin na kasama natin dito sa ating God-forsaken country. Masyado nang tinutusta at nilulustay ang pera natin. So mga kababayan, dito po tayo sa Iparas kay Paras at pag-usapan natin ang hindi pa mawawala na issue, itong paglustay ng pera dito sa flood control at sa mga iba pang mga infrastructure projects. Okay, at pag-usapan natin dito yung mga nangyaring insertion at may mga nai-involve dito ng mga kongresista di umano, yung mga contractor sa 2025 budget. Sec. Yes. Alam mo, paring Eli, ako po ay hindi masyadong satisfied dahil with due respect sa mga senador on the one hand and the congressmen on the other hand, mukhang ang focus ngayon sa investigasyon ay doon sa mga contractors. Alam naman yung mga contractors, talagang masasamang mga tao yan, karamihan yan. Pero hindi naman makakagalaw yan kung walang kasabwat sa gobyerno. Di ba? Parang ano? Correct. How can they collect money from government if people from government has looked the other way? Kaya nga, ang focus ngayon, pinapahiya nila ng husto, yung mga contractors, mga diskaya, pero walang walang people behind. Kung sa ano pa yan Ito mga contractors, mga robot lang yan. Mayroon nagsususi yan para gumalaw yan. Sinasabi nga nitong mayroong isang vlogger na sinundan ko. Sinasabi niya, noong panahon ni Janet Lim Napoles, maraming congressmen involved. Dahil even senators, even governors, mayors, congressmen, marami. Nung panahon na yun, ang liit pa lang nga ng budget. 70 million lang ang pinag-usapan nung panahon na yun. Nung kay Janet Lim Napoles. Although, mayroong konting doon, yung Disbursement Acceleration Fund, yung suhol ni Noynoy Aquino sa mga congressmen at senators na i-impeach si Justice Corona. Nagkaroon sila ng windfall. So, naggalaw ni Napoles yun. Pero, sinasabi nila, at the end of the day, ang daming mga congressmen or senators for that matter na inaakusa na kasabwat ni Napoles, pero iilan lang of so many members of Congress who were accused. At the end of the day, si Napoles lang ang natusta. Paring Eli. Si Napoles has remained nakakulong siya. Incarcerated. While these involved were able to get away by their sheer power, influence, and money maybe, because we don't have a very honest justice system. So a lot of them are able to get away. Ngayon na naman, contractors na naman. Instead kay Janet Napoles, ang contractors na naman ang binibira. Totoo naman, they should be persecuted. But why only them? Halimbawa, isang contractor, tinatanong, kulang na kulang yung mga tanong, pare. Kagaya ni Diskaya. Paano ba nakuha ni Diskaya? Mayroon bang iniisa-isa? Itong district na ito na mayroong Omega Alpha Omega na kontrata. Anong district ito? Anong source ng fund? Is it insertion or is it from the net? So, doon mo makikita. So, madaling matukoy kung sinong congressman. Nagpondo yung funders. Tapos ipatawag yung district engineer
O bakit nakakuha ito? Bakit nanalo ito si Diskaya? Bakit nanalo ang Alpha Omega? Or bakit nanalo ang Sir Gerard? O, bakit nanalo ang St. Timothy? Sinong people behind this? Sino mga nag-bid? Who were those bidding for the project? Bakit ito na nanalo? Ano pong basis ng panalo niya? Kasi alam mo, ang bidding kasi, madalas niluluto lang yan eh. Ha? Oh. Eh kung ang congressman is the one behind kanyang project yon, alam mo, ngayon kasi, hindi mo na masasabi kung tunay ba talagang kasi nung tinanong ito si Diskaya, sabi nila 700 something projects. Pero sabi ni Diskaya, ang amin lang dyan is 71. So paano, sino pala yung may-ari ng mga ibang napanalunan nila? Di ba? Kuha mo pare? Tama. Sino kasi, bakit nanalo yon eh, kung hindi naman ako nag-bid? Ha? Oh. So there's somebody behind it na mayroong influence na mapanalo yon at yung kumpanya na St. Timothy or St. Gerard, hiniram lang yung lisensya, pare. So, I mean, it's so unfair that babatuhin mo yung bahay, titirahin mo yung i-expose mo yung kanilang mga children. Pero, the one behind it are able to get away. Yeah, that's what that blogger said. Na at the end of the day, the police lang ang holding the bag. The rest got away from their Pero dapat din managot ang contractor kasama yung politiko. Kasama dapat. At opisyal ng DPWH. Oo. Kasi kung kikita man lang I don't believe that kikita lang yung contractor, hindi kumikita yung politiko. The presumption is the politician is making money in his district, especially when a contractor, especially when a contractor hails from another place na hindi naman siya regular na nagbibid doon. Oh, so yun po ang kaya nga ito, kagaya nito. Oh. Mayroong distrito na in-expose ni Toby Chanco na originally sa NEP 1.5 billion lang. Eh ngayon naging 19 billion. Ito namang isa, 2 naging 20 billion. Oh, how did this thing happen? Oh, pakinggan natin itong interview kay Mr. Toby Chanco. Ito si Toby Chanco, with due respect. Panay going the rounds. Panay expose sa kanyang sarili. I don't know kung anong ambisyon niya. Pero tira siya ng tira, pero yung pinaka-mastermind nitong lahat, si Marcos Jr., pala'y pinoprotektahan niya. Ito lamang lahat, mga kababayan, hindi ito malulusta yung pera kung hindi pinirmahan ni Marcos Jr. yung General Appropriations Act. Di ba? He is really the mastermind of all this. Kaya lang, papapogi lang ngayon, and ini-involve everybody. But at the end of the day, he gets away with it. He gets away with his number one responsibility for signing the General Appropriations Act. We're going to show the viewers a graphic right now of the amendments made to the 2025 budget. I want you to explain this. Okay. So let's show this right now. So to the audience, what you're seeing right now, first is the 2025 NEP. That's the first line. Hindi, ganito, Karen. Ipaliwanag mo. Pinili ko, kasi di ba, there are 200 plus districts, di ba? So hinanap ko kung sino yung distrito na may pinakamalaking budget for 2025. So, balik natin. Ibalik natin yun. Okay? Alright. Yung GAA, yan na yung na-approve sa General Appropriations Act. Oo. So, ibig sabihin, yung NEP niya, 2025 NEP, ang proposed ng DPWH is 2.530 billion. Pero nung lumabas yung GAA, naging 20 billion 999 ang isang
20 billion 999 million ang isang distrito. Nadagdagan siya ng 18 billion 469 million. Isang distrito Isang lang yan? distrito. Tapos, yung isang distrito, ito second place, ang NEP niya is galing to sa DPWH. In-extract ko lang yan. Hindi ko inimbento yan. Binigay sa akin ng DPWH ito dahil nung pinag-aaralan namin yung mga pinag-aaralan namin nung Marso pa lang kung ano ba talaga yung nangyaring kalokohan doon sa budget. Isang distrito, 1 billion 508 million 583. Ang gaan niya, 20 billion 795 million 429. Nadagdagan siya ng 19 billion. Oo. Do you remember anong mga distrito Alam ko, to? pero ayoko i-disclose. Pero Okay. kasi ang sinasabi ko, to be fair to the district congressmen, pwedeng nangyari yan nang hindi nila alam. Hindi kasi, di ba, lumabas na lang yan eh. Oo. Pero hindi pa pwedeng nangyari yan nang hindi alam noong chairman ng Committee on Appropriations. Sinungaling nito eh. Ah. Pinoprotektahan niya yung mga congressman doon sa district dahil takot siya na baka suntukin siya doon sa floor or what. Ah. Eh bakit nagbibida ka, nagyayabang ka dyan, bakit hindi mo sabihin? Eh kung magbibida ka naman lang, Toby, hindi mo sabihin kung anong distrito yan, di ba? Paring ano sasabi mo dyan? May pinagtatakpan siya. May pinagtatakpan. Oo. Tapos sasabihin mo, wala daw alam yung congressman. Pwede bang walang alam yan? Parang gusto Makakakuha ba na ng napakalaking pondo kung hindi close doon sa master in the insertion? Parang gusto nila indiin si yung chairman lang ng Oo. APRO. Gusto mong i-DN si Kuan kasi galit ka kay Romualdez. O sana kung nagbibida ka at talagang para ka sa bayan, Damay mo lahat. idamay mo lahat. Huwag ka mag-iiwan ng information. Panay, ilan ang interview mo. Pero wala kang sinasabing katotohanan. Ha? Puro lang pahaging. Siguro, people would appreciate you if you have divulged the names of those districts. Maski man lang, hindi pangalan ng congressman, maski kung ano man lang location, distrito. Pero hindi mo i-divulge, pero, sige, ibalik ka natin. Okay. Pwede balik natin balik natin. ito mas kung bakit yung small committee. Okay. So balik tayo, ang total additional is 18 billion 469, diba? That's one district sa viewers Yes. natin. Pero ang na-discuss sa BICAM, ang nasa BICAM is 5 billion 272 million na naka-FLR. Ibig sabihin, hindi release ni Presidente. So you have to give him credit, di ba? Hindi niya ni-release yung 5.2 billion. Yung nag-additional na 19 billion. 13. Hindi, yung 13, ang tanong ko, Sana, kung ang BICAM is 5.2 billion, ibig sabihin ba sa small committee ba? Ayaw nila ilabas, di ba? Paano na? Kasi doon sa BICAM records, 5.2 billion lang. So, saan nanggaling yung 13? Sa small committee ba? Okay, question yan. Yung isa naman, ang additional 19 billion 286 million 846, ang total BICAM is 4 billion 970 179. Hindi rin release ni Presidente yan. So I'm saying, alam ko, nagalit siya kasi hindi nga niya pinapa-release yung mga yan. Ilan magkano ang hindi na-release ng Presidente? Up to July 29, mga 84 billion. Okay, 84 billion. Yeah. So the President didn't release the funds because he is doubtful, suspicious? Hindi, pag-aralan mabuti. May dalawa akong tanong niya. Sige. Kalukuhan yung pinagsasabi nito si Chanco eh. You are protecting Marcos. Hindi daw ni-release yung 80 billion, pero bakit ni-release yung more than 80 billion, 200 billion? Sinasabi niya kasi last time, 210 billion daw yan. Ni-retain daw, ni-release ni Marcos, pero malaki ang ni-release. Bakit? Kung napuna na yung Marcos na may kalukuhan, bakit nag-release pa siya, pare? Di ba? Kalukuhan ka, pare. Yan ang puntos ko. Kung to sa 20, yung unang example, yung unang line,
2 ang NEP at 18 ang insertions, bakit pinirmahan pa rin ni Marcos yung 18? Kaya siya sabi mo. So, ibig sabihin, when you talk of the GAA, which is 20 billion ang final, tapos yung isa 20 billion din. Pero ang nasa NEP was only 2 billion. Kung di pa ba bobo yung presidente at saka DBM, paano naman from 2 billion to 20 billion? From 1.5 billion to... Laki ng From 10 to 90%. Doon pa lang, may red flag na yon. Tapos poprotektahan mo pa si Marcos na nirelease niya yung pera dyan, partial. Dapat doon pa lang, the whole amount should not have been released, di ba pare? Itong Toby Chanco na ito, puro pamulitika yung sa'yo. Tinitira mo si Romualdez, pero pinoprotektahan mo si Marcos na kasabat ni Romualdez. Loko ka, Toby Chanco. Tira ng premises. I-build up mo yung case mo. Sa dulo, ang conclusion mo lang na wala namang doon sa diniscuss mo. Sinisay mo si Marcos. Hindi kasama si Marcos. Nag-release na nga si Marcos ng malaki. The act alone of releasing so much is already, negligence or in fact stupidity. Either si Marcos ang mastermind dyan or the president is so incompetent that he will authorize 100% na 10% lang ang request niya pero na-insertion siya ng 90%. Gapo lang ang papayag niya. Kung na-double from 2 to 4, pwede pa siguro oversight. Kaya from 2 to 20. Kaya I challenge this Toby Chanco. Klaruhin mo yung mga sinasabi mo. Kami, we are willing to debate with you. I mean, pare, magkasama tayo sa Congress, kilala kita In fact, nung kampanya ni Binay, ikaw nga nagpatalo kay Binay I mean, we appreciate your exposure. Pero, pag nag-i-expose ka, buuhin mo. Don't leave stones unturned. You're leaving more questions Tapos sasabihin mo, sa BICAM 5 billion. Yung isa 4 billion. Tapos sa GAA. Paano? Tapos dito sa small committee, sino bang nauna? Ang small committee o ang BICAM? Malabo. Ang labo nung pinagsasabi mo. Pero ang bottom line is that the General Appropriations Act is 20 billion. Ang NEP is 2 billion. So 18 billion. Ang nadagdag. Ikaw hindi ka ba stupid na Pangulo? Kung hindi mo pa binabasa yan, i-release mo ba yan? Hindi ka ba magkaroon ng doubt na napaka-swerte naman itong district na ito? 800% ang increase. Added to the fact na wala ka pang Amina Pangandaman who's calling your attention doon sa mga red lines na nagaganap. Wala na. It's a broken system. This Malacanang is useless. It's useless. Alam mo, dapat talaga mag-resign ka na, Marcos. Wala ka talaga, useless ka. Puro ka propaganda. Ito lahat, scripted. Ito lahat yung pagagalaw-galaw niya doon sa mga barangay na yan. These are all scripted. Because in the first place, if there is somebody responsible who should take the offense, you're just lucky that you are immune from suit. Pero kung under normal circumstance, ikaw yung unang mabitay dapat, Marcos. Because you release so much money without even looking at it. Command responsibility, and that's betrayal of public trust. Diba? Okay, dito naman tayo sa interview kay Bibi Sara Duterte. Well, lahat sila dapat. No? Hindi lang yung mga contractors. Dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico
At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya. Okay, sige. Natatandaan ko yan. Comment Sige, yan, comment. Kasi noon, nag-request si Sara for schoolhouses, construction, repair, and renovations. Bigyan siya ng 2 5 billion. Di ba Okay. to? 5 billion for the last year niya. Nung lumabas yung GEA, 25 billion. Saan galing yung 20? So, nireklamo niya sa presidente or something like that. Okay, Oh. idagdag ko lang na umit. May mga lumapit daw sa kanya mga congressmen na they want to have a piece of the pie doon sa 5 billion. 5 billion. Sabi niya, I'm not in a position to give. So, yung sinasabi mong naging 25 billion na sa GA, sinaksakan na yun para yung mga congressman na humingi, yun ang nag-insert. Yun ang totoo. And she traced the fact that there are only 2 who can do that. Yung sino ba yun? Si Martin Romualdez na speaker at ang chairman ng Appropriations Committee na si Saldico. And they are the ones capacitated or they have the capacity to do such thing. So, yun po. So the fact na sinumbong niya, walang ginawa si Marcos, that means Marcos connived with these 2. Di ba? Tapos ngayon, sinasabi niya, magkakaroon ng independent commission at mag-iimbestiga. They will daw be given powers. Pero, anong ginagawa mo? Puro daldal pa lang. Saan yung executive order? At saka, bakit it should be under the executive? Pagka independent commission, it is independent, period. Ha? Hiwalay sa Kung hindi- ehekutibo. Tapos, ang maganda kasi dyan, pwede ipatawag yung congressman or senator na involved. Oo. Kasi pag House or Senate, may interparliamentary Kaya nga, courtship. nagagalit nga si Dante. With due respect, he's my good friend. Pero hindi dapat niya igagalit yan na mag-create ng independent commission. Because he himself cannot compel the members of the House Or the to- Senate. to appear. Halimbawa, itong St. Timothy. Halimbawa, itong sa Baliwag, itong Henry Alcantara will now say, si Congressman so-and-so. Or, ang backer ko dyan, yung vice mayor, na dating mayor. Yan daw, deadly daw yan, yung vice mayor Estrella dyan sa Baliwag, Bulacan. May mga dossiers ako dyan. Yun daw ang kaibigan ni itong Garjola. Vice Mayor ba o Mayor na ngayon? Dating mayor, ngayon vice mayor. Nagpalit. Nagpalit. Pero yung mayor, kanyang tao din yun. Okay. Kaya dapat maimbestigahan niyang Estrella na yan, with due respect. So, ayun, klaro yung sa Bulacan na talaga ghost project. Yung may dokumento, lahat ng kumpirma dapat makasuha na kagad. Hindi na kailangan ng investigasyon doon. Anong ginagawa ni Marcos? At saka sino bang, ang sinasabi, naglagay daw ng 400 million dyan si Garjola. Paano siya makapag... Busy kasi yung Department of Justice. Nag-a-apply for ombudsman. Kaya walang tao ngayon doon sa DOJ. Sila na, trabaho nila yun Pero support hindi siya investigation. makakalusot sa ombudsman kasi non-negotiable pala yung clearance ng ombudsman. Oo. Sabi ng spokesperson ng Supreme Yeah, Court. pero yun nga ang sinasabi ni Aimee. Mayroon ka ba nung kay Aimee? Ipakita natin kasi na-discuss na natin. Kaya nga ang request Yung ni sinasabi ni Aimee na Boying, ombudsman, tapusin nyo na yung gagawin nyo.
para ma-absuelto nyo na ako at maipasok na ako dyan. Okay. Kaya magkawal siya ng motion para matapos kagad. Mas May malaki. sinasabi si Amy tungkol dito sa issue ng ombudsman eh. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Git ninyo na plano nila na kaya ilagay si Secretary Boying Remulla sa ombudsman para ipakulong si VP Sara at mga kaalyado niya. Ano yung suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan nyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman ng ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman hindi dapat politiko, klaro yung conflict of interest, hindi naman na maitatakwil na may kaso. So 2 sets of cases against Secretary Boying Remulla presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan. Okay. So marami ngayong move. Isa lang siguro yan. Well, I don't know, that's Amy's statement. Pero mayroon pang move ngayon na pababaan yung age ng president. Para daw are these people so ano bang tawag niya na wala talagang Incorrigible. are these people so desperate na wala na talaga silang mailaban kay Sara Duterte, paring Ellie? Ayun, wala na. Wala. Yung batang-bata pa na Biko, does it really mean na ipayagan si Biko, matatalo si Sara? Ano ba naman yan? Tsaka kasi hindi pa pwede yung sa age niya. Kaya Kaya nga. mga bill. So there are Pero di ba, that's- bilang congressman dati, di ba, pag may ganyang gagawing batas, hindi pwedeng ngayon agad yung makikinabang, di ba? Next election. Di ba, ganun? Di sa 2036 pa, o 2034 Yes. pa. Pero that's senseless eh. Because just to accommodate and is there 100% assurance na the bill is for this guy and he will run? You really think he will win also? Ano ba naman yan? Una-una, highly improbable na magkakaroon ng constitutional amendment. Yes, that's why. Or a process towards one. Baka naman, kasi talaga ang daming attempt So, sa charter change baka pwede ito. Baka pwede nilang i-alibay ito. Kunyari, gagamitin nila si Biko na wala namang ambisyon, wala nang sinasabi at hindi naman matino naman itong mayor nito, gagamitin nila para lang magkaroon ng constitutional change. pero si Biko, Tapos pagka nag-approve na yung Constituent Assembly, iba na ang Lahat na, isingit na lahat. So, Wala Mayor tayong Biko, magagawa. huwag kayong magpapadala dito sa mga kulukoy na ito. Biko, magpumayag ka dyan. Hindi na Biko ang pangalan mo. Kalamay ka na. Okay. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming Salamat salamat po.